Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Amen. Purihin po ang Diyos sa umagang kaganda na kaloob po sa atin. Salamat sa Diyos sa panibagong buhay at kalakasan na meron po tayo. Salamat sa Panginoon sapagkat tayo ay sama-sama pa rin na magpupuri at sasamba sa Panginoon. Salamat sa araw na ito na ibinigay sa atin ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng pagkakataon na parangalan, itaas ang Diyos sa ating buhay, kilalanin ang kanyang kabutihan at higit sa lahat, makapag-aral ng kanyang salita. Kaya purihin po ang Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa. Ano po? At salamat sa kanyang kabutihan at katapatan. Amen. Tunay na napakabuti po ng Panginoon. At nandito po ulit tayo para mag-aralan ng salita ng Diyos. Bagaman sabi nga lagi natin na tayo ay magkakalayo ay hindi hadlang ang pagkakataong ito. Ano po? Ang mga dahilang ito para hindi tayo makapagsamang mag-aral ng salita ng Diyos. Bagkos, ang Diyos pa rin ang gumawa ng paraan para tayo ay magkaroon ng pagkakataon na makapag-aralan, makapagturuan sa mga mahalagang bagay na dapat nating matutunan at dapat nating malaman mula sa Biblia. Kaya welcome po ang bawat isa po sa atin. Sana kahit sa ganitong kaparaanan, tayo ay excited pa rin na makinig ng salita ng Diyos. Ano po? At sana po ay lagi pa rin tayong nabe-bless kahit ganito po ang paraan. Sa inyo ay mahirap dahil para lang kayong nanonood. Sa akin naman po ay mahirap din dahil wala tayong kausap, wala tayong nakikita. Pero ang lahat ng ito ay hindi magiging hadlang para maihayag ang katotohanan na nais sabihin sa atin ng Panginoon. Ano po? At yan, handa na po ba ang lahat na mag-aral ng salita ng Panginoon? Sana po ay huwag tayong mainip, huwag din tayong antukin. Ano po? Dito po ay medyo malamig na ang panahon kaya medyo makapal na ang jacket. At nag-adjust na din po ng oras kaya 8 hours na po ang pagitan po natin. Kaya ito po ay ating gagawin ito. Dito po ay hapon pa lamang at dyan po ay umaga. Ano po? At tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Buksan po ang mga Biblia sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Ano po? Tingnan niyo po sa salin po ng inyong mga Biblia para po mabasa po ninyo ng Tagalog at babasahin ko naman po sa pagkasalin po ng Biblia na inilagay po natin dito sa ating presentation. Ano po? Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Siguro pag nakita ninyo ito, talatang ito ay parang alam nyo na kung anong pag-aaralan. Ano po? Pero dito ay mas magkakaroon tayo ng excitement sa pag-aaral sapagkat marami tayong matututunan. At dapat po nating matutunan at dapat po nating malaman. Kung nakita na po, ay magsitayo na po ang lahat bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Ecclesiastes chapter 3 verse 1 o sa Tagalog ay Mangangaral chapter 3 verse 1. Ang sabi po dito sa salin po ng aking Biblia, to everything there is a season, a time for every purpose under heaven. Yan po ang sabi ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos Ama na dakila po sa lahat. Tunay nga Panginoon na Ikaw ang Diyos na mabuti, Diyos na dakila. Patuloy po namin pinagpapasalamat ang iyong salita. Patuloy po namin kinakilala ang katotohanan at kapangyarihan po ng iyong salita. Dakilang Diyos, sa pag-aaral po namin ito ay gabayan niyo po kami ingatan, samahan po ng banal mong Espiritu. Lalo tigit Panginoon ang iyong lingkod na magsasalita. Ikaw po Panginoon ang manguna sa akin, dakilang Diyos, upang buong katotohanan Panginoon ang maihayag. Purong salita Panginoon ang maihayag, dakilang Diyos. Ganun din po sa mga makikinig po nito aming Diyos. Dalangin po namin, buksan mo po ang kanilang mga puso at isipan nang sa ganun ay lubos na maintindihan ang bawat aral na ipapahayag po sa oras pong ito. Dakilang Diyos, maging ang internet connection, Lord, bless niyo po na maging maayos po dahil may mga kasama rin po kami na nasa iba't ibang panig po ng mundo. Dakilang Diyos, sa ipo namin pinagkakatiwala at iniasa ang lahat ng bagay sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Okay, purihin po ang Diyos. At ito po yung isa sa familiar verses po ng marami po sa atin. Pagdating po dito sa Ecclesiastes, yung chapter 1, na sabi nga, ang lahat ng pangyayari ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Ano po? Kaya pag-aralan po natin dito, sa ating pinag-aralan ito, yung God's timeline.
Pag sabing timeline, itinakdang panahon ng Diyos. Ano po, ito yung panahon na itinakda ng Diyos. Ibig sabihin, ang bawat pangyayari, kasi sabi ni Solomon, dito po sa kanyang sulat na to, to everything there is a season, a time for every purpose under heaven. Naintindihan niya na sa lahat ng nangyayari sa mundong ito, nangyayari sa kanyang kapanahunan. Ibig sabihin, mayroong appointed time ang bawat pangyayari sa mundong ito, at ang appointed time na ito ay may kanya-kanyang layunin. At walang ibang nag-appoint nito kundi ang Panginoon. Ibig sabihin, ang bawat pangyayari sa mundong ito ay inihanda na ng Diyos. Nagaganap na lamang ito sa bawat panahon na ito'y angkop na mangyari ayon sa mabuting layunin ng Panginoon. Pag sinabi pong timeline, ang ibig sabihin po niyan ay chronological, graphical representation of a period of time on which important event are marked. So, ibig sabihin, yung graphical o yung pagkakaroon ng graphics o ibig sabihin larawan o presentation, larawan nagrepresenta ng mga pangyayari, period of time na kung saan yung mga important events ay nakatalaga o nakalagay. Sabi nga ay ito rin yung chronological arrangement of event in order of their occurrence. O ibig sabihin, yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari ayon sa kaganapan nito. Kaya nga, sabi ng Ecclesiastes ay sabi dito, in everything there is a season, a time for every purpose under heaven. At ito nga sinasabi dito yung pagkakasunod-sunod o yung arrangement. Ibig sabihin, ang bawat pangyayari sa mundong ito ay nakatalaga na sang-ayon sa araw, oras, panahon na itinakda ng Diyos. Kaya doon sa God's timeline, ibig sabihin, mayroon ng ginawa ang Diyos na plano. At ito'y mangyayari, ang kabuuan ng kanyang plano ay mangyayari sang-ayon sa panahong itinakda ng Diyos. At ibig sabihin, kung ito itinakda na ng Diyos, hindi na ito pwedeng pigilan. Ito ay tunay na mangyayari at talagang mangyayari, magaganap at magaganap. Yan po ang naisabihin po sa atin ng Panginoon, na pag ang Diyos ang nagtalaga ng panahon o ng pangyayari, ito talaga ay tunay na mangyayari at tiyak na mangyayari. Sa God's timeline, intindihin po natin mabuti yung ating temang pinag-uusapan. Ito yung prophetic plan, God's prophetic plan. Makikita po natin dito, nandito po tayo sa present time. It means after Jesus Christ napako sa krus, ito yung church age. Ito yung according to God's prophetic plan, nandito tayo sa church age o yung present time. At ang kasunod noon, dahil tayo nasa present, ang kasunod niya ay ang rapture, tribulation, judgment seat of Christ, marriage supper of the Lamb, second coming, the millennial reigns, great white throne, and the last is the eternity. Ibig sabihin ito yung pangwalang hanggan. Makikita natin, ito yung God's prophetic plan at ito yung God's timeline. Na sa bawat panahon, may tiyak na mga mangyayari. Nangyari na itinaga ng Diyos, ng ating Panginoon ay magkatawang tao at ipako sa krus, tapos na po yun. Kaya nasa present time po tayo ngayon. At sa present time, ay mayroon naman po tayong kasunod na mangyayari. Kaya nga sabi po dito sa ating pinag-aaralan, God appointed time according to His good purpose. Ibig sabihin, itinalaga ng Diyos ang lahat ng mga pangyayari dahil mayroon siyang mabuting layunin. Ibig sabihin, sang-ayon sa karunungan ng Diyos, itinalaga niya na mangyayari ang dapat mangyari sa eksaktong panahon, sa tamang panahon ng Diyos, sapagkat ang kanyang plano, ang kanyang panahon na itong itinaga, ay mayroong mabuting idudulot sa ating mga tao mismo. We are the recipient of God's plan. We are the beneficiary of God's plan. Kaya makikita po natin, kahit sa buhay po natin, ay talagang minsan meron tayong pangyayari na hindi natin inaasahan na nangyayari, pero inialo ito ng Diyos sapagkat may good purpose ang Panginoon.
Kaya nga dito po ay mahalagang maintindihan natin, papaano ang Diyos gumagawa. Dito sa pag-aaral natin mahalagang matuto rin tayo na magtiwala sa oras ng Panginoon. God's appointed time. Sabi nga po dito, ano ang layunin ng ating pag-aaral na ito? To guide the believer about the God's timeline so they are being aware for what is happening. Being aware po yan. So that they are being aware for what is happening and to be ready for what will be happen. Kasi makikita po natin, lagi natin sinasabi at narinig, huling panahon na. Ano po, kailan nga ba talaga ang huling panahon? Ano ba talaga ang huling panahon? At dito po sa ating pinag-aaralang ito ay eschatology po tayo. Pag-aaral po ng mga huling kaganapan o huling panahon. Ang atin pong pag-aaralan ng tuloy-tuloy o series of studies po natin. Last po natin pinag-aralan ay yung mga tanda ng huling panahon. At ito yung present time, nasa present time po tayo. At dito sa pag-aaral pong ito ay nais na tayo ay maggabayan pagdating doon sa God's timeline para tayo hindi nalilito, hindi tayo madadaya pagdating po sa God's timeline at higit sa lahat ay umunlad ang ating kaunawaan pagdating sa God's timeline. Kasi kung tayo tatanungin dun sa ating pinakitang chart kanina, gaano kalawak ang ating pagkaunawa pagdating sa revelation, sa tribulation, pagdating sa rapture, judgment seat of Christ, the marriage of supper of the Lamb, uh, Great White Throne, pagdating sa eternity, gaano kalawak na ang ating kaunawaan. Kaya ito yung paraan ng Diyos para tayo ay maturuan pagdating po sa mga doctrinal po na usapin, katuruan. Sabi nga medyo nakakainip ito, pero sa mga interesado pagdating sa aral ng Biblia, ito ay interesting. Amen po ba mga kapatid? Ito ba nagiging interesting sa atin? Hindi lamang po yan, sabi diyan, to strengthen the faith of the believers in the promises of God. Palakasin ang ating pananampalataya patungkol sa pangako ng Diyos. Kasi nga, maraming tao na sa panahon ngayon ang bumibitaw sa pananalig sa pangako ng Diyos. Maraming tao na sa panahon po natin ngayon ang hindi na nagtitiwala sa salita ng Diyos. Ang tanong nila, mangyayari pa ba ito? Bakit ang tagal-tagal na, hindi pa nangyayari? Maraming issue ang lumalabas sa panahon po natin ngayon. At pag nanood po kayo sa social media, pagdating sa mga bagay na ipinangako ng Diyos at sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia, ito po ay pinagtatalo-talunan. May nagsasabing hindi yan totoo, hindi yan mangyayari. At may naninindigan, ito yung mangyayari at ito ay totoo. Kaya sa atin bilang mga mananampalataya, dapat maging matibay tayo sa kung ano ang ating inaasahan na pangako ng Diyos para po sa atin. Higit lahat, to give hope the believers, not to give fear about the rapture. Pag-usapang rapture, ano ba ang ating nararamdaman? Tayo ba'y natatakot o tayo ay na-excite? Kasi sabi nga po, ang rapture, ang isa sa pinaka-inaabangan ng tunay na mga mananampalataya. Ito yung isa sa pangyayari according to God's timeline na kung saan ang mga mananampalataya ay nananabik. Ngunit sa iba, kapag nakikita ang rapture, ang tribulation, at ang mga sunod pang pangyayari, ito ay nagiging takot ang nagiging hatid sa kanila. Kaya sa ating pag-aaral na ito, bilang isang tunay na mga mananampalataya, ay patuloy tayong bibigyan dito ng Panginoon ng pag-asa at hindi takot patungkol po sa rapture. Ano po? What are the events in the God's prophetic timeline? Ibig sabihin, ang pag-aaralan po natin, ano ba yung mga kalakip na katotohanan, pangyayari o mangyayari doon sa God's prophetic timeline o sa God's timeline. Iisa-isahin po natin itong pag-aralan. Ang una po nating pag-aaralan ay ang rapture. Yan. Excited po ba kayo pagdating po sa rapture? Sabi, ito daw pong rapture ang isa sa mainit na topic ngayon sa social media na sinasabing ito daw ay hindi mangyayari kasi para daw itong sobrang fantasy. Ano po, yung parang hindi makatotohanan na pangyayari. At sinasabi ng iba na
ang rapture daw ay nangyari na kasi napapanood sa mga social media yung isang bus na bata ay nawala ang bigla, natira lamang yung driver at saka yung mga nasa airport ay nawala yung iba, natira yung iba. Maraming usapin pagdating po sa rapture. Maraming nagtatanong, kailan ba ito mangyayari? Maraming nanghuhula ng mga kaganapan kung kailan ito mangyayari. Sa rapture ay mahalagang pag-uusapan po natin dito. Una ay ang the definition. Letter A, the definition of rapture. Ano ba ang ibig sabihin ng rapture? Ano po? Yun po ang una nating mahalagang maintindihan para mas maunawaan natin ang mga susunod na pangyayari na sinasabi ng Biblia. Sapagkat pag hindi po natin naintindihan ang rapture, mahihirapan din po tayong intindihin ano ang tribulation at ano pa ang mga susunod na pangyayari na sinasabi ng Biblia. Sabi po dito, mapapansin natin na ang pagdagit o rapture ang pinakamalapit sa huling kaganapang hinihintay ng iglesia. Sa katunayan, ang rapture ang huling araw ng pag-iral ng iglesia dito sa lupa. Balikan po natin yung chart na kung naalala niyo po yung chart kanina. Tingnan po natin yung chart para mas makuha po natin. Kasi dito po sa present, kung makita po natin yung present, ang kasunod po niya ay rapture. Kaya siya ang pinakamalapit na pangyayari. Kaya siya po yung number 1 po nating pag-aaralan ngayon, yung rapture. Anong ibig sabihin po nito? Sabi nga po dito, walang salitang rapture sa Biblia. Yan. Ano naman tayo, mababati ko siya na naman kayo. Mahilig kayo sa mga walang salita sa Biblia pero pinaniniwalaan. Ang Trinity, wala sa Biblia pero pinaniniwalaan. Yan po ang mga nagiging issue ngayon sa mga hindi naniniwala pagdating po sa Trinity. Kasi nga sila po ay gusto nila word for word dapat nakikita. Masyado silang legalistic ang tawag po doon. Hanggat hindi nababasa ay hindi tunay. Pero ang salitang Trinity, bagaman walang salitang Trinity sa Biblia, ay mayroong katotohanan naman po sa Biblia. Ibang usapin naman po yun. Bago natin talakayan yun, mahaba-habang usapin pa rin po yun. Hindi ibig sabihin na wala yung salita ay hindi totoo. Ang Trinity ay mayroon pa rin katotohanan sa Biblia. Ano po? Tulad po ng rapture, ano po? Ito ay kinuha sa salitang Grego na ibig sabihin ay hapadso. Nang ibig sabihin ay caught up o dagitin sa Tagalog. Ibig sabihin yung rapture ay may kahulugan na pagdagit, caught up, kukunin, pataas. Ano po? Ito bang caught up o yung pagdagit ay mayroon bang pangyayari sa Biblia na nakatala? Yung caught up o sa Tagalog ay pagdagit? Mayroon ba sa Biblia na nakatala na ganitong pangyayari para paniwalaan ang salitang rapture? Kasi ang rapture, tumutukoy ito sa caught up o pagdagit sa Tagalog. Ang tanong, mayroon bang pangyayari na ganito sa Biblia o mangyayari sa kapanahunan ang pagdagit at ang pag-caught up? Kaya sabi nga po, ang rapture ang unang bahagi ng pagbabalik ni Jesus kung saan dadagitin niya ang iglesia sa alapaap upang makapiling sa pangwalang hanggan. Yan po yung rapture. Ang ibig sabihin, ang definition, si Kristo ay bababa sa alapaap, bahagi na ng kanyang muling pagbabalik. Sabi nga po ito yung kanyang partial, hindi po yung total na pagbabalik po niya. Kasi pagka total po, ay lalapat ng kanyang paa dito po sa lupa. Dito po ay hindi pa po siya lubusang bababa sa lupa, nasa alapaa pa lamang po siya. Kaya sabi po dito ay dadagitin ang iglesia sa alapaap upang makapiling sa pangwalang hanggan. Yan po ang sinasabi ng 1 Thessalonians chapter 4 verse 17. Then we who are alive and remain shall be caught up. Sino daw po ang kukunin, dadagitin? Ang sinasabi po din, walang iba kundi yung mga tayong mga nabubuhay at nananatili. Ibig sabihin, sinasabi ni Apostol Pablo ay yung mga tunay na mga mananampalataya na nanatili pang buhay sa panahon po ng ating Panginoon ay bababa sa alapaap. Sabi nga po dito ay, together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Saan po?
Magmi-meet in the air po doon sa alapaap. And thus we shall always be with the Lord. And thus shall we always be with the Lord. Makakasamang pangwalang hanggan. Kaya yung rapture ay dito po kinuha yung sa salitang caught up. At ito pong caught up na ito, yung may haparso. Na ibig pong sabihin sa Grego o sa Tagalog ay pagdagit. Buksan niyo po sa Tagalog at makita po ninyo dyan. Dadagitin ang mga tunay na mananampalataya. Yan pong ibig sabihin. Dito po sa Genesis chapter 5 verse 24, and Enoch walked with the Lord, and he was not, for God took him. Tingnan niyo po sa Tagalog, sabi namuhay si Enoch ng kalugod-lugod sa paningin ng Diyos o may pagkatakot sa Diyos. At siya ay biglang nawala. At siya bakit siya nawala? For God took him. Yung took him po ay same po siya ng kahulugan ng caught up na sinasabi po ng Biblia. Ibig sabihin, to carried up, to pick. Ibig sabihin, nung sinabing God took him, kinuha siya ng Diyos, isinama ng Diyos, nasa sa piling ng Diyos. Kaya kung makikita po natin mabuti at maintindihan mabuti, si Enoch ang first na rapture. Kaya dito pa lamang po ipinapakita na may katotohanan na pwedeng mangyari na ang isang tao ay hindi mamamatay, siya ay kukunin ng Panginoon. At yan po ang pangyayaring inaasam-asam ng mga mananampalataya. Ano po, inaasam-asam ng mga mananampalataya, lalo na pag hirap na hirap ng buhay, Lord, mag-rapture na sana. Pero pag masarap ng buhay, Lord, wag po muna. Ano po, dito makita po natin mabuti na yung pagkuha ay para makasama ang mga hinirang ng Diyos sa pangwalang hanggan. Sabi nga po, ang rapture ay paraan ng Diyos upang tuparin ang kanyang pangako sa mga mananampalataya na makasama sa pangwalang hanggan. Ang rapture po ang katuparan ng Diyos sa kanyang pangako. Lalo tigit po sa mga mananampalataya, sa mga tunay na mananampalataya. Na ito yung panahon na inaasahan natin bilang mga mananampalataya na tayo ay makakasama na ng Panginoon sa pangwalang hanggan. Hindi sa paraan na tayo ay mamamatay, kundi sa paraan ng Diyos ay bababa hanggang alapaap, tayo ay kukunin. Ang tanong, excited ba tayo sa rapture? Amen po ba mga kapatid? Excited po ba tayo sa rapture? Ang tanong, kasama ba tayo pag nag-rapture? Yan po ang kahulugan ng rapture. Ang rapture ay paraan ng Diyos upang tuparin ang kanyang mga pangako sa mananampalataya na makasama sa pangwalang hanggan. Yan po, pagdagit, kukunin ang mga tunay na mananampalataya. Tandaan po natin, mga tunay na mananampalataya, hindi po lahat ng tao. Yun lamang pong mga tunay na mga mananampalataya. Amen po. Sa letter B ay yung the day of rapture. Sabi nga ay, ito rin ang isa sa pangyayari o kaganapan na pinagkakaguluhan. Kailan ito mangyayari? Ito yung lagi ding pinag-aanohan na binibigyan ng panahon, eksaktong araw na ito ay mangyayari. At sinasabi ng iba na ito daw yung nangyari na kasi may mga nakita na nga sa video na nawala doon sa bus, doon sa airport na nakita niyo po sa social media. Ang tanong, ito ba talaga yung nangyari na? Ito ba yung mangyayari pa lamang? Ito ba yung nangyayari na? Kailan ba ito mangyayari? Sabi dito, anong panahon? Sabi dito, sa ating pinag-aralan, hindi inihayag ng Biblia ang eksaktong araw kung kailan mangyayari ang rapture. Tandaan po natin na hindi inihayag ng Biblia ang eksakto. Hindi ibig sabihin, sabi dito, hindi niya sinabing sa exact date, exact time. Pero ang sabi dito, ngunit nagbigay ang Biblia ng mga palatandaan kapag malapit na itong mangyari. Tulad po ng ating pinag-aralan ng mga nakadaan, yung ating lamang ang may alam, ay ang ibinigay po sa atin dito ay ang mga palatandaan. Hindi man po ipinakita ang eksaktong panahon, petsa, pero ang ipinapakita ng Biblia ay mga palatandaan kung kailan ito maaring mangyari. Kasi sabi po ng 1 Thessalonians
chapter 5 verse 2, sapagkat alam na ninyo na ang pagdating ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Inahalimbawa o inahalintulad ng Panginoon ni Apostol Pablo ang pagdating ng Panginoon sa magnanakaw. Ang magnanakaw, kailan po siya dumarating? Nagpapasabi po ba yun? Oy, darating ako diyan, buksan niyo na yung bintanahan nang hindi ko nasirain. Ay, yung gate ninyo, huwag niyo nang ilakat nang hindi na masira at hindi na mag-ingay ang kapitbahay. Maingayin pa ang kapitbahay. Ganun po ba? May pasabi po ba? Wala. Ano po? Ibig sabihin, dumarating ang magnanakaw sa panahong hindi inaasahan. Ganon din po ang naisabihin ng Panginoon. Ang rapture ay darating sa panahong hindi inaasahan. Kaya sabi po dito, ang isa pa, sa Luke chapter 17 verse 34 to 36, sinasabi ko sa inyo, sa gabing iyon, may dalawang taong nasa iisang higaan, kukunin ang isa at iiwan ang isa. Rapture po yan, pinag-usapan. May dalawang babaeng magkasamang nagtatrabaho at sa gilingan, kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid, kukunin ang isa at iiwan ang isa. Anong sinasabing panahon po dito ng ating Panginoon? Sinasabi, mangyayari ang rapture sa panahon na normal days po. May nagtatrabaho, may nagpapahinga. Parang sinasabing, dun sa ordinaryong araw na nangyayari na tayo ay gumagawa, natutulog, nagpapahinga, nagtatrabaho, ano mga ating ginagawa, normal na nangyayari, ibig sabihin doon magaganap ang rapture. Hindi natin sabihin pwedeng, ay mamaya pa yan, ay bukas pa yan. Hindi po pwedeng ganon. Ang sinasabi ng Biblia ay sa panahon na hindi natin inaasahan, sa panahon na normal ang lahat ng nangyayari, ay darating ang rapture. Mangyayari ang rapture. Pero tingnan po natin mabuti. Signs of the last days. Ito yung mga senyales ng last days o ibig sabihin ng pagbabalik ng Panginoon. Ito po kinuha natin sa Matthew chapter 24. Ano ang magiging palatandaan na malapit na? Hindi man natin masasabi ang eksaktong panahon, pero masasabi natin malapit na. Sabi dito, rising up of the false prophets and preachers. Magsusulputan, maglalabasan ang mga bulaang propeta at bulaang tagapagturo. Nangyayari na po ba? Maraming false prophet, lalo tigit ngayon. Ang bilis po nilang makadaya sa social media. Akala mo tama yung marami na siyang follower, marami siyang miyembro, pero nagtuturo ng maling doktrina, nagtuturo ng maling aral patungkol sa Diyos. False prophet, false teacher, nagtuturo ng maling mga hula, mga maling kaganapan. Nangyayari na po ba? Sabi dito, wars and rumors of wars. Digmaan at makakarinig kayo ng banta ng digmaan. Nangyayari na po ba ito? Sa panahon po natin, at the present time, nangyayari po ba ito? Famines o matinding kahirapan. Tagutom, kakulangan sa pagkain, kasama na po dito yung mga sakit. Ano po? Kahirapan, kakulangan ng hindi sapat na kita sa pang-araw-araw. Kaya minsan na mga mananampalataya talagang nadaig na din. Nararanasan po ito, yung hirap ng buhay. Kaya minsan, kung bakit ang mga mananampalataya daw hindi makapagpasiglahan, laging pag nagkita-kita, ang kwentuhan ay problema. Hirap ng buhay. Hindi ang pag-usapan ay kung gaano kabuti ang Diyos. Kaya minsan pag nagkasama-sama, sa halip na pag nag-fellowship ilalabas ng malalakas, ay lahat ay malulungkot. Ay lahat ay problema ang pinag-usapan Bakit? Kasi nangyayari. Amen po ba mga kapatid? Dito ay uncontrollable disease. Mga sakit, viruses na hindi kayang kontrolin tulad po ng COVID. Talagang uncontrollable po siya. Marami pang mga sakit na maglalabas na uncontrollable. Apostasy. Ibig sabihin, pagtalikod sa pananampalataya. Ito po ang mga mangyayari sa huling panahon. Maraming tao ang tatalikod sa kanyang pananampalataya. Nangyayari po ba?
Mapapansin po ninyo, dati ang daming bilang ng church, tapos ano, utay-utay nawawala, nauubos. Bakit? Tumatalikod sa pananampalataya. Persecution of the believers. Maraming nagagalit sa mga mananampalataya, lalo tigit pag sila'y nangangaral ng salita ng Diyos, lalo tigit pag sila'y nangaral pagdating sa repentance, pagtalikod sa kasalanan, sila ay nape-persecute. Di ba minsan pagka tayo ay nagbabahaging salita ng Diyos, ang nangyayari parang awkward para sa kanila, at higit sa lahat nangyayari napupulaan pa tayo. Kaya madalas ang mga mananampalataya hindi nangangaral kasi takot na ma-persecute, mapulaan. Yan po nakakalungkot na katotohanan. Hindi naman talaga yung hiya ang nagiging dahilan kung bakit hindi makapangaral. Natatakot na ma-persecute. Yun po ang mga mangyayari. Sabi nga, sa huling panahon, magiging patindi ng patindi ang persecution, pag-uusig pagdating sa mga mananampalataya. Mas tanggap ng mundo ang mga makamundong pananalita at aral kaysa aral ng Diyos. Pag-aral ng Diyos ay matinding pag-uusig ang kanyang dadanasin. Love will growing cold. Yung pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa Diyos ay manlalamig. Amen po ba mga kapatid? Sa church po kaya, nanlalamig na po kaya ang pagmamahal sa kapwa, mananampalataya, kapwa-tao, sa Diyos? Alin na po kaya ang umiiral? Mapapansin po natin sa lahat ng kung bakit ang daming awayan po ngayon, kasi wala ng pag-ibig. Una, nawala ang pag-ibig sa Diyos. Mapapansin po natin, at ito ay patindi ng patindi at palala ng palala. Sabi pa nga po dito, massive preaching of the gospel. Ito yung mga palatandaan. Malawakang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Nangyayari na po ba? Panoorin niyo po social media, ang daming nagbabahagi ng salita ng Diyos. Kahit po dito, ang dami rin nagbabahagi ng salita ng Diyos sa mga kalye-kalye, lalo pagka mga yung nakakalabas kami ng weekend, naandun po sila. Tulad din po sa Pilipinas, they are preaching the word of God. Ito po yung palatandaan. Ibig sabihin, kapag nangyayari ng mga bagay na ito, ang pagbabalik ng Panginoon ay malapit na malapit na. Habang tumitindi ang mga senyalis na ito, papalapit ng papalapit ang pagdating ng Panginoon. Ibig sabihin, kung nangyayari na po ito, papalapit na ng papalapit ang pagdating ng Panginoon. Hindi binigay ng Diyos ang eksaktong araw upang huwag sa araw na yun lamang maging handa. Alam niyo po, pag sabi ng Panginoon, bukas ako darating. Anong gagawin po ng mga mananampalataya ng mga tao? Ay di, mamaya na po ako magsisisi. Mamayang hapon. Mamayang gabi. Anong oras ka po ang dating ninyo? Mga alas 3. Ay sige po, ako po ay gagawa ng kasalanan hanggang alas 12 po. At pagdating na launa alas 2, doon na po ako magsisisi. Yaman po ba? Maaring ganun ang gawin ng tao. Kaya sabi dito, ibinigay ng Diyos ang mga palatandaan upang bawat mananampalataya ay laging maging handa. Hindi ibinigay sa mananampalataya ang eksaktong panahon at oras. Kasi nais ng Diyos sa bawat araw na sila'y naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon, sila ay manatiling laging nakahanda. Tayo po ba'y handa na sa pagbabalik ng Panginoon? Sabi dito, malinaw na inihayag ng Biblia na ang pagbabalik ng Panginoon ay tiyak na magaganap. Ibig sabihin, doon sa panahon na sinasabi, sa araw na sinasabi ng Biblia, hindi man ito eksaktong sinasabi ng Biblia, pero ang sinasabi dito ay tiyak at tunay itong mangyayari. Kaya dapat ang bawat mananampalataya ay nananatiling laging nakahanda. Kasi kung madatnan ng Panginoon na ang isang tao ay hindi nakahanda, hindi siya makakasama. Yan po tinatawag na aas-asang siya'y kasama, hindi naman pala. Ano po? Sa mga susunod na pangyayari, anong kahalagahan ng pagiging handa? At anong epekto ng hindi pagiging handa sa susunod natin po mga pag-aaral? Mas makikita po natin ang kahalagahan po niyan. Kasi sa panahon po natin ngayon, ang daming Kristiyano po banjing-banjing. Para bang wala silang inaantay na babalik na Panginoon. Maraming mananampalataya, maraming Kristiyano ngayon ang pagdating sa bagay na araling rapture, katotohanan patungkol sa rapture ay parang normal na tao na lamang din na narinig niya pero hindi naintindihan ang kahalagahan nito.
Kasi tingnan po natin mabuti. Kung ang isang tunay na mananampalataya ay naniniwala sa rapture, dapat ngayon pa lamang, mula noon pa lamang naintindihan niya ito, siya ay nakahanda na. Kasi ang iisipin ng isang tunay na mananampalataya, baka dumating ang Panginoon. Madatnan kang hindi handa. Maiiwan. Amen po. Huwag sanang mangyari na katulad noong sa Mateo chapter 7 na sabi, Panginoon, Panginoon, nangaral din po kami. Nagpagaling po kami sa pangalan mo. Nagpalayas din po kami sa pangalan mo. Sabihin ng Panginoon, lumayas kayo. Hindi ko kayo nakikilala. Huwag sanang dumating ang pagkakataong ito na akala natin ang ating ginagawa, sa lahat ng ating ginagawa ay kikilalanin tayo ng Diyos. Ibig sabihin, hindi sila nakapaghanda ng tama. Kaya ibinibigay sa atin ang aral na ito kasi nais ng Diyos na matuto tayong maghanda ng totoo. Para kung pagdating ang ating Panginoon, kunin niya ang kanyang mga hinirang, kunin niya ang mga tunay na mananampalataya, ay isa tayo sa makakasama. Tandaan po natin, hindi po ito pananakot ha. Ito po ay pag-aaral, bigyan tayong pag-asa. Nakita po natin yung definition, nakita na din po natin yung, sabi nga po dito, yung the day of the rapture, ngayon naman yung direct purpose of rapture. Bakit nga ba magkakaroon ng rapture? Ano ba ang dahilan? Ano ang malalim na dahilan ng Diyos bakit kailangang mangyari ang rapture? Kung tayo ang tatanungin, malinaw po ba sa atin kung bakit kailangan mangyari ang rapture? Hindi ba pwedeng sabihin, Lord, mamatay na lang kami lahat, diyan na naman kami pupunta. Yan po ba mga kapatid? Mahalaga po na maintindihan natin ano yung purpose. Sabi po dito, to receive all who are for the Lord, o tanggapin ang lahat ng sa Kanya. Ang sabi po dito sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 17, then who are alive and remain. Ano yung remain po dito? Remain ibig sabihin faithful to the Lord. Buhay at nananatili, nagtitiwala, nananampalataya sa Diyos. Ibig sabihin, sila po yung tunay na mananampalataya sa kabila ng hirap ng buhay, sa kabila ng mga pangyayari. Sila'y nanatiling naniwala sa pangako ng Diyos. At sabi mangyari sa kanya, shall be caught up together. Kukunin po silang lahat with them in the cloud to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord. Makakasama. Tatanggapin, kukunin ang lahat ng sa Kanya. Sabi naman po dito, sa John chapter 14 verse 3, at kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirahan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Yan po ang isang makikita po nating direct purpose ng Diyos kung bakit ito ay kailangang mangyari. Ang una po ay to receive who are for the Lord. Ito yung paraan ng Diyos para ang mga mananampalataya, ang mga tunay na Kristiyano ay makasama na niya ng pangwalang hanggan. Kasi kung hindi magra-rapture, hindi niya makakasama ng pangwalang hanggan ang mga mananampalataya. Amen po ba mga kapatid? Kaya ito yung paraan ng Diyos. Buhay man o patay, na darat na ng Panginoon, sila ay makakasama ng Panginoon. Yun po yung paraan po ng Diyos. Sabi nga po dito sa ikalawa, ano yung purpose? To reward the believers according to their deeds. At yan po ang sinasabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. Ibig sabihin, matapos ang rapture, di ba may pangako ang Diyos na tayo ay i-reward? Amen po ba? Natatandaan niyo po ba yon? O alam niyo po ba yon? Na may reward tayong naghihintay po sa langit. Ang sabi po doon ang mga mananampalataya, pagka-rapture ay i-reward. Yan po yung tinatawag na judgment seat of Christ. Ito po ay isang aralin. Sa susunod po nating bahagi ito pag-aaralan. Hindi po natin ito pwedeng talakayin ngayon dahil hahaba po tayo ng hahaba. Ang kunin lang po natin yung mga purpose. Ibig sabihin, ang bawat mananampalataya ay
bibigyan ng gantimpala ng Panginoon sang-ayon sa kanyang mga ginawa. Ginawa para saan? Para po sa Diyos. Tayo po ba may nagawa na para sa Diyos? Tayo po ba may inaasahan ng reward sa langit? Ay baka tayo ay pagdating sa langit, tayo nakatingin lamang at nagbibigay ng reward. Amen po ba? Ibig sabihin, sinasabi lamang po dito ng Biblia ng lahat ng ating ginagawa para sa Diyos ay hindi baliwala sa Diyos. Mas papalalimin po natin ating pag-aaral niyan pag po ito na po ang ating temang pinag-aaralan, Judgment Seat of Christ at saka Marriage Supper of the Lamb. Preview lamang po tayo dito. Hindi lamang po yon. Sabi nga po dito, kaya may rapture para makasama na ng Diyos ang mga mananampalataya sa pangwalang hanggan. Hindi lamang yon, para matanggap na ng mananampalataya ang kanyang reward na inihanda ng Diyos doon sa langit. At higit sa lahat, to remove the strainer o yung humahadlang. Yan po ang sinasabi ng 1 Thessalonians chapter 2 verse 6. Hindi pa nga lamang nangyayari ito dahil may pumipigil, yun po yung restrainer, humahadlang, pumipigil. Sabi dito, at alam ninyo kung ano yun. Sabi ni Pablo sa mga mananampalataya, hindi pa nga lamang nangyayari ito dahil may pumipigil at alam ninyo kung ano yon. Alam niyo po ba kung ano yung pumipigil? Alam niyo po ba kung ano yung restrainer bilang mga mananampalataya? Ano yung pumipigil at saan pinipigilan? Ano yung pinipigilan? Sino yung restrainer at ano yung kanyang napipigilan, nahahadlangan? Sabi dito, lilitaw ang suwail pagdating ng takdang panahon. Appointed time pa rin po na sinasabi dito. Ang sinasabi po ni Apostol Pablo ay hindi pa nga lamang nangyayari ito dahil may pumipigil. Ano yung hindi pa nangyayari na sinasabi? Kung babasahin po natin yan, pabalik po, from chapter 1, ay sinasabi ni Apostol Pablo na hindi pa nangyayari na maibuhos ang galit ng Diyos sa mga taong hindi nananampalataya sa Kanya. At hindi pa rin po makalitaw ang suwail o ang antikristo, ang dyablo. Hindi pa siya makapagpakilala kasi nga may humahadlang pa. Kaya pala, hindi pa bumabalik ang ating Panginoon. Kaya pala hindi pa nangyayari ang tribulation, kaya pala hindi pa nangyayari ang kapighatian, naibuhos ng Diyos ang kanyang galit kasi may hadlang. At walang ibang hadlang dito, ang pumipigil dito, walang iba po kundi ang mga mananampalataya o ang church. Hanggat na andito po ang church, hindi po mangyayari na ibuhos ng Diyos ang kanyang galit at iparanas sa mga tao. Kasi madadamay ang mga mananampalataya sa galit po ng Diyos. At hindi pa rin makalitaw ang suwail. Kasi nga, meron pang pumipigil, walang iba po kundi ang church. Kaya magra-rapture para tanggalin yung restrainer. Pag natanggal yung restrainer, maibubuhos na ang galit ng Diyos at lalabas na po lilitaw na po yung suwail pagdating ng panahon. Amen po, ganun po kahalaga ang rapture. Para makuha po yung humahadlang. Amen? Nakita po natin ang halaga po ng church. Nakita po natin ang halaga po ng bawat mananampalataya, yung epekto ng mananampalataya dito sa mundo. Kasi dahil may mga mananampalataya, hindi maibuhos ng Diyos ang kanyang galit. Na kung saan pwede na naman sana niyang parusahan ang mga dapat parusahan. Dahil ayaw nilang maniwala, ayaw nilang sumunod sa Diyos. Pero dahil sa mga mananampalataya, hindi po mangyari mga bagay na ito. Kaya kailangan pong kailangan kunin ng Diyos para mangyari po ang sinasabi ng propesiya. Amen po mga kapatid. Yan po ang purpose. Sabi nga po dito sa ating anuhan ay to remove the strainer, to reward the believer. Amen po. Sa letter D, sana po matapos po natin itong rapture. Rapture lang naman po ating pag-uusapan po ngayon. Sabi po dito, the doctrine about rapture. Yan. Isa po sa mahalagang dapat natin maintindihan ay ang doktrina patungkol po sa rapture. Kasi maraming aral, pag sabing doctrine, ito po ay aral o katuruan. Maraming aral po ang lumalabas patungkol po sa rapture. Sabi nga po, may 3 doktrina ang umiiral sa panahon po natin ngayon
pagdating po sa rapture. Ang una ay ang pre-tribulation. Nang ibig sabihin, ang rapture ay mangyayari bago ang tribulation. Sa makatuwid, ang pagbabalik ng Panginoon ay nahahati sa dalawang yugto, rapture at revelation. Anong ibig sabihin? Sa pre-trib, itong pinaniniwalaan. Ang Panginoon ay bababa hanggang alapaap sa kanyang pagbabalik, partial, hindi pa yung tuloy yung kanyang second coming. At tatagpuin ng mga mananampalataya. At sabi po dito, yung revelation naman, yung nangyari doon po sa revelation, mula 4 to 18. Ano po? 19 pataas pala po na chapter. Na kung saan ay mayroong 1,000 years po ng paghahari. Millennial reigns. Ano po? Sabi dito, ito po ay magkaibang pangyayari. Bababa ang Panginoon sa alapaap at yung sa revelation ay tuluyang bababa. Mamaya makikita po natin yan. Ito po yung sa pre-tribulation. Kasi meron po naniniwala na isa lamang po ito. Sabi dito sa post-trib o post-tribulation, ang rapture ay mangyayari pagkatapos ng tribulation. Sa makatuwid, ang rapture at revelation ay iisang pangyayari lamang. Yan po yung nabanggit natin kanina. Pag sabing post-trib, magte-tribulation muna. Kasama ang church, kasama mananampalataya, dadanas ng matinding kapighatian maging ang mga mananampalataya. Tapos, ng tribulation, saka darating ang Panginoon, isahan na lamang po yon. Doon kukunin ang church. Kaya sabi dito, ang rapture at ang revelation ay isa na lamang. Parang pagkaakyat na ganon, bumaba na uli agad. Parang ganun po ang mangyayari na nais nilang anuhin. Kasi yung rapture, pagdagit. Ay yung sa revelation, paghahari ng Panginoon. Kaya pag ganon, pag rapture ng ganon, sabay baba na po uli. Kasi isang pangyayari na lamang po ito. Yun po ang sinasabi ng post-trib. Sabi nga, hindi pa nakaka-enjoy sa langit, hindi pabalik na uli. Ano po? Kaya sabi naman po dito, mid-trib o mid-tribulation. Ang rapture ay mangyayari sa kalagitnaan ng tribulation. Ang nais nilang patunayan na dadanas muna ng konti lamang. Konti lang naman. Kumbaga kalahati ng kahirapan ang mga mananampalataya, saka naman mag-rapture. Yun po ang kanilang nais paniwalaan. Pero sabi po dito sa ating pag-aaral, alin ba sa tatlo ang may pinakamatibay na batayan sa Biblia? Kung tayo ang tatanungin, alin kaya dito ang ating paniniwalaan? Pre-trib? Rapture muna bago tribulation? Post-trib? Tribulation muna bago rapture? Mid-trib? Kalagitnaan saka magra-rapture? Alin po sa ating pananaw ang ating papaniwalaan? Medyo mapapahaba lang po tayo ng kontihan. Masanay na po kayo sa akin ha, na napapahaba lagi. Pinipilit ko pong paikliin, kaya lang ay hindi po pwede talagang paikliin. Kasi pag pinaikli ko po ang ating pag-aaral, opening prayer ang kasunod na po na ni closing prayer. Yun po pinakamaikli na magagawa. Yun po, pwede, gusto niyo po ba yung gano'n? Pagka-intro ng konti, ang kasunod ay closing prayer na. Kaya dito, dinidetalye po natin para mas maintindihan po ng bawat isa po sa atin. Amen po ba mga kapatid? Kaya ka po ay masanay na. Sabi nga ay mahalaga na ang oras natin para sa Panginoon ay hindi minamadali. Amen po? Dapat lagi tayong may nakalang oras para sa Panginoon. Hindi appointed time lang na, dapat ang para sa Panginoon ko isang oras lang ha, hindi pwede lumampas. Hindi po ganon. Dapat ang oras para sa Panginoon lagi po ay pinakamahalagang oras. Kung may makakancel na oras, hindi ang para sa Panginoon. Amen po? Kaya po ba yon? Na handa po tayong maghintay na matapos po ito? Huwag po tayong aantukin ha. At baka mag-rapture, pag gising nyo wala kayong matatanong kung nasaan ang iba. Amen po mga kapatid. Kaya mahalaga po ito. Alin ba sa tatlo ang pinakamatibay na batayan sa Biblia? Ibig sabihin, sasagutin po ng Biblia mismo para po matibay po ang ating pinanghahawakan na hindi lamang po ito sabi-sabi. Mahalaga po na dapat ito ay pinapatunayan ng Biblia. At para maintindihan po natin yung ibig sabihin ng rapture at saka ng revelation. Sabi po dito, mga maliwanag na batayan sa Biblia tungkol sa rapture. Number 1, rapture at revelation ay magkaiba. Sabi ng post-trib, iisang pangyayari lamang ito. Kasi tingnan po natin, ano ang mangyayari sa rapture, ano ang mangyayari sa revelation. Ito pong mga nakasulat nito, mga pangyayari po ito, sa rapture at saka sa revelation. Sa rapture, si Jesus
ay hanggang alapaap lamang. Pero sa kapahayagan ng Revelation, si Jesus ay bumaba sa lupa. Kaya magkaiba po yun. Para bang sa post-trib, umakyat muna hanggang alapaap, tapos saka dumertyo pababa. Ano po, yun ang nila sa post-trib. Ito, magkaiba po. Mangyayari muna yung rapture, bago mangyari uli yung pagbaba ng Panginoon sa lupa. Sa rapture, umakyat ang mga mananampalataya upang katagpuan si Jesus. Paakyat po ang mga mananampalataya. Dito naman po, sa Revelation, si Jesus ay dumating kasama ang mga mananampalataya. Pababa naman po sila. Yung isa paakyat, yung isa pababa. Dito naman po sa isa, dumating si Jesus upang kunin ang iglesia. Paakyat po uli. Kukunin, may rewarding. Ano po? Dito naman sa isa, dumating si Jesus upang hatulan ang mga makasalanan. Magkaiba po yung pangyayari. Dito sa kabila, sa rapture, pag nag-rapture, dakilang pagsasaya. At sa kabila naman po, sa Revelation, dakilang pagkawasak. Kaya nakita natin po yung kaibahan. Ibig sabihin, hindi ito pwedeng isang pangyayari lamang. Ang rapture at ang Revelation ay magkaiba. Padalwa, hindi tinakda sa iglesia ang puot ng Diyos. Yan po mababasa natin sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 9 to 11. Basahin nyo na lamang po sa inyo. Pag-aralan po ninyo, basahin po. Pakita po niyan. Sinasabi diyan na ang iglesia, ang church ay hindi itinakda sa puot ng Diyos. Ibig sabihin, hindi siya dadanas ng tribulation. Kasi kung post-trib, dadanas ng buo ng puot ng Diyos. Kasi yung tribulation, puot yun ng Diyos na ibinagsak sa mga taong ayaw maniwala sa Kanya o hindi mga mananampalataya. Pag mid-trib, dadanas po ng kaunti. Pero ang sabi po ng Thessalonica, chapter 5, verse 9 to 11, hindi dadanas o hindi itinakda sa iglesia ang puot ng Diyos. Ibig sabihin, hindi sila pwedeng makaranas ng galit ng Diyos. Sa ikatlo, walang nabanggit sa mga sulat o sa epistles sa Biblia tungkol sa pagdaan ng church sa Great Tribulation. Kahit basahin po natin ang lahat ng epistles, sulat ni Pablo sa mga mananampalataya, wala pong nabanggit doon na dadaan ang church sa Great Tribulation. Kaapat, ang mga pangyayari sa aklat ng Revelation chapter 4 verse 18 ay wala ang iglesia kung saan ito ay panahon ng tribulation. Yung 4 to 18, dito po pag-aaralan po natin, ito yung mga pangyayari o mga mangyayari sa tribulation. Ano yung mga kaganapan na meron sa tribulation? Chapter 4 to chapter 18 po ng Revelation po natin yan makikita. At sabi po doon, wala doon ang church. Ibig sabihin, hindi talaga dumanas. Hindi nakaranas ang church ng tribulation. Ikalimang dahilan, ang doktrina ng imminence. Pag sinabing imminence, ito po yung doktrina na kung saan ang pagbabalik ng Panginoon ay clueless. Babalik ang Panginoon any moment, anytime. Walang, sabi nga, walang palatandaan, biglaan. Kasi kung mauuna ang tribulation, malalaman natin kung kailan darating ang Panginoon. Yun pong ang mangyayari. Kasi nakita mo na, tribulation na. Taghirap na. Ang kasunod niyan, pagbabalik na ng Panginoon. Kaya lang, makikita po natin na wala nang makapag-predict. Walang makapagsasabi kung kailan. Pag nauna po ang tribulation, masasabi kung kailan ang pagbabalik ng Panginoon. Kaya, alin ang tama na aral na ating dapat paniwalaan sa tatlong ito? Sa pre-tribulation, post-tribulation, o mid-tribulation? Sabi po sa ating pinag-aaralan, ang pre-tribulation ang katuruan na sinasang-ayunan ng Biblia. Bakit po? Makikita natin sa pre-tribulation na ang church ay kinuha na ng Panginoon bago mag-tribulation, tulad ng pangako ng Diyos na hindi nakalaan sa galit ng Diyos ang church. Amen po ba mga kapatid? Sa pre-trib, kukunin na ang church kasi ang kasunod po nun ay tribulation na. Ang pangako ng Diyos, hindi nakalaan ang church para sa kanyang puot. Kaya kukunin na niya bago niya ibagsak ang puot ng Diyos. Kaya ang ating pinaniniwalaan doktrina pagdating sa pre-tribulation, sa tribulation ay pre-tribulation po tayo. Magra-rapture po muna. Ra-rapture po muna ang church bago mag
tribulation. Amen po ba mga kapatid? Sabi nga nung isang naatinan ko dati, bakit ba nag-aaway-away pa? Pagdating sa mid-trib, pre-trib, post-trib, pre-trib ka, di mauna ka na. Post-trib ka, gusto mo pang dumanas ng hirap, di sa kakasunod. Mid-trib ka, di konti lang gusto mo, di sumunod ka rin, sa langit tayo magkikita-kita. Pero ang aral, pagdating po doon, ay mag-iiba-iba na po yun. Kaya hindi po pwedeng tanggapin na, sige, okay lang na kung ikaw ay mid-trib, ikaw ay post-trib, okay lamang yan, magkikita-kita naman tayo sa langit. Sasala po yan sa aral ng Biblia. Amen po ba mga kapatid? Kaya hindi pwedeng tanggapin na, dahil ikaw naman naniniwala ka na pupunta sa langit. Isa lamang po lagi ang paraan papunta po sa langit. Isa lamang po lagi ang katuruan. Kaya dapat po bilang mga mananampalataya ay nagiging malinaw ang ating pagkaunawa sa aral po ng Biblia. Amen po. Sinecheck ko lang po yung aking mic at baka mamay lobat na naman iimik ako ng imik. Tulad po nung last ay natapos ko na lahat, wala naman palang sound, hindi inulit po uli. Bago natapos, paos. Pero sa biyaya po ng Panginoon, hindi natapos naman. Amen po ba? At sabi po dito, hindi nakalaan sa galit ng Diyos. Amen po? Kaya makita po natin sa ating pinag-aaralang ito, napakahalaga po yan na atin po dapat maintindihan ang lahat ng detalye. Ang mga pangyayari po sa rapture. Amen po mga kapatid, ang rapture ay mangyayari sa panahong hindi natin inaasahan. Ano pa ang kailangan? Malapit na po tayong matapos. Yung the detail of rapture. Pag sabing detail, ano ba ang detalye? Ano bang ating pwedeng asahan pag nag-rapture na? Ano ba ang mga pangyayari pagdating po doon sa rapture? Anong mga kaganapan na dapat nating asahan bilang isang mga mananampalataya? Para mas lalo tayong maging excited at hindi tayo matakot. Ang sabi po dito, pag nag-rapture na, pag ang isang mananampalataya ay nakasama na sa rapture, ano pong meron? Sabi dito, sa rapture itong mangyayari, darating si Jesus sa alapap upang katagpuin ang mga mananampalataya na may malakas na utos. Yun pong mangyayari. May tinig ng arkanghel, may tunog ng trompeta. At ito'y mangyari sa isang kisap mata. Hindi po yun matagal. Kumisap nga po kayo. Ganun po kabilis ang rapture. Split of seconds lamang, tapos na po yun. Nawala na ang lahat. Ang mga tunay na mananampalataya ay kinuha ng Panginoon at ang mga hindi mananampalataya ay maiiwan. Amen po mga kapatid, ganun po kabilis ang pangyayari. Sabi dito bubuhayin muli ang mga naunang namatay na sumampalataya kay Kristo, susunod ang nasunod na dadagitin ang mga mananampalatayang nanatiling buhay. Sila ay kakatagpuin ni Jesus sa alapaap. Yan po ang sinasabi sa Tesalonica na bubuhayin muli ang mga naunang mananampalataya. Ibig sabihin, una po silang ira-rapture, yung pong mga namatay na mananampalataya. Kaya sabi, paano po yung kinain ng pating, paano po bubuhayin muli yung kanilang katawan? Sabi, ang Diyos na ang bahala doon. Kaya kung namatay man ang naputol ang kamay, nadurog man yan, huwag na po nating ikalungkot kasi pagdating ng Panginoon, ang Panginoon ang gagawa ng paraan para po yan ay mabuo po uli. Kasi sabi dito, papalitan ng bubuhayin po silang muli. Una ang mga mananampalatayang namatay, sunod naman po yung mga nanatili pang buhay. Papalitan ng katawang hindi nabubulok ang mga mananampalataya at sila ay makakasama ni Jesus sa pangwalang hanggan. Sabi nga, yung mga katawang nabubulok natin, itong physical natin, dahil ito'y panlupa, papalitan ito ng katawang panlangit. Ano kaya ang itsura ng katawang panlangit? Ano po? Sabi ng Biblia, katawang hindi nabubulok. Amen po mga kapatid. Iniisip nyo ba, ano kaya? Pagkakapinalitan ng katawan, yung kung payat ko kayang katawan, macho na kaya pagdating po doon? Kasi sabi na, perfectong katawan na daw eh. Ang perpektong katawan, sinasabi nga po dito, yung katawang panlangit, katawang hindi nabubulok. Hindi po masil ang batayan ng pagiging perpekto. Ang sinasabing malinaw ng Biblia, yung katawang nabubulok ay papalitan ng katawang hindi nabubulok. Ang katawang panlupa ay papalitan ng katawang spiritual. Ito yung panlangit. Yan po sinasabi ng Korinto. Ito po yung mga talatang ating
basahin niyo po ninyo para mas maintindihan po ninyo, para hindi ko na po babasahin. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 to 17 and 1 Corinthians chapter 15 verses 50 to 54. Yan na po yung summary lamang po ang kinuha ko po para po tayo ay mas mapabilis. At ikaapat, magkakaroon ng dalawang dakilang pangyayari sa langit, ang judgment seat of Christ at marriage supper of the Lamb, habang ang mga naiwan ay papasok sa tribulation. Yan po yung detalye. Kaya nakakalungkot kapag ang isang taong umaasa na siya'y ligtas ay hindi makasama ng Panginoon. Kasi habang nagkakasayan sa langit, dito naman ay nagkakaroon ng matinding kahirapan sa lupa. Pero, ito naman po ang maganda po dito, na magbibigay sa atin ng encouragement. Kung talagang tayo tunay na mananampalataya, tunay na tagasunod ni Kristo, na andun po kasama natin ang Panginoon, tayo ay makakaranas ng isang magandang buhay kapiling ang ating Panginoong Hesukristo. Yan po ang encouragement po sa atin. Kung tayo may nahihirapan po dito, ay wag po tayong malungkot. Kasi ang pag-asa natin ay ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. Na lahat ng ating hirap po dito ay matatapos. Ngayon po ba? Saan niyo po ba mas gusto magtagal? Dito sa lupa o sa langit? Kasi minsan makikita natin sa mananampalataya, hindi gusto sa langit. Ano pong ibig kong sabihin? Paano natin mapapatunayan? Pag tinanong, gusto mo nang mamatay? Huwag naman muna. Bakit ayaw mamatay? Kasi gusto pa sa lupa, ayaw pa sa langit. Pag nagkakabiro na, ako, mamamatay ka naman, nagagalit. Dapat yung matutuwa, dapat tayo natutuwa. Pag sabi, ako, mamamatay ka na mamaya. Dapat matutuwa tayo. Bakit makakasama kong Panginoon? Kaya nga sabi ni Pablo, hindi ko nga maintindihan kung saan ako. Pag ako'y nabuhay, okay lang. Pag ako'y namatay, sa langit ang punta. Pero pagka mananampalataya, nabiro, pagdating sa kamatayan, nagagalit. Tunay po ba yung mga mananampalataya? Pag tayo nabibirong, mamamatay ka na. Dapat tayo, excited. Dapat tayo, natutuwa. Hindi natutuwa, tayo inaasar. Natutuwa tayo na kung mangyayari yun, ay agad-agad nating makakasama ang Panginoon. Amen po mga kapatid. Kaya sabi po dito, magkakaroon ng rewarding at magkakaroon ng pakikipag-isa sa ating Panginoon. Itong judgment seat of Christ at marriage of the Lamb ay other topic po natin ito. Sabi dito, habang ang mga naiwan ay papasok sa tribulation. Yan po makikita po natin. Ito yung sabi ng Biblia ay ang lahat ng bagay ay mangyayari sa tinakdang panahon ng Diyos. At ito lahat po ay mangyayari. Sa ating pong pagwawakas, ang sabi po dito, rapture is real. Gaano tayo naniniwala na mayroong rapture na mangyayari bilang isang mananampalataya? It will happen according to God's timeline. Mangyayari ito sang-ayon sa itinakdang panahon ng Diyos. God did not tell us the exact time because He wants all the believers must be ready at all times. Yun pong inaasahan po sa atin ng Diyos. Kasi nag-iwan siya ng pangako, panghawakan at pangako, at maghintay sa pangako ng Diyos. Yun po ang inaasahan po sa atin ng Diyos bilang mga mananampalataya. Kaya anong application po natin sa ating pagtatapos pong ito? As a believer who believe in the promise of Jesus that He will coming back, we must always be vigilant and prepared because anytime Jesus will coming back. Yan po ang reminder po sa atin. Ipinapaalala po sa atin ng Biblia. Kung talagang tayo ay naniniwala na ang Panginoon ay muli magbabalik, maging vigilant, mapagmatsyag po tayo sa panahon. Kasi tinuruan tayo ng Panginoon na magbantay ng panahon, na maunawaan ng panahon. Kaya nga sabi ng Biblia, huwag kayong mamuhay sa kadiliman, mamuhay kayo sa kaliwanagan. Ibig sabihin, ng Panginoon, sabi niya, hindi na kayo namumuhay sa kadiliman, kundi sa kaliwanagan na, hindi na lihim sa atin ang mga pangyayaring ito. Hindi na dapat bago sa atin ang mga aral na ito. Bagkus ito dapat ay naiintindihan ng bawat mananampalataya upang kung anuman ang nangyayari ngayon, ay nagiging handa po ang bawat mananampalataya.
Amen po. And prepared because Jesus, anytime Jesus will coming back. Nakahanda na po ba tayo? Handa na po bang maleta? Kung tayo nakahanda na, handa na po bang maleta? Sa pagbabalik ng Panginoon, tayo sasama. Tingnan po natin mabuti. Make sure that we truly accept Jesus as our Savior. Yan po ang isa sa pinakamahalagang paghahanda. Na tunay nating tanggapin ang Panginoon bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Hindi ito pagtanggap sa nguso. Hindi porket tayo nasa church na, kabilang na ng church, ay tunay na natin tinanggap ang Panginoon. Hindi batayan ang pagbabasa natin ng Biblia, hindi batayan ng ating mabubuting gawa, hindi batayan na tayo naglilingkod sa Diyos, hindi batayan na tayo umaattend na sa worship service o kabilang sa church tayo ay tunay na tumanggap sa Panginoon. Kasi ang diablo, nagbabasa, alam din po niya salita ng Diyos. Di ba nung tinukso ang Panginoon? Kasulatan din na kanyang sinasabi. Ibig sabihin, nagbasa din po siya ng kasulatan. Amen po ba mga kapatid? Kasi Matthew chapter 7, ano nila? Naglilingkod din sila sa Panginoon. Pero hindi sila kinilala ng Panginoon. Kaya sa atin, ito'y paalala po sa atin. Anytime pwedeng dumating ang Panginoon, ang tanong, tunay mo na bang tinanggap ang Diyos sa buhay mo? Tunay mo bang tunay ka bang mananampalataya na kapag dumating ang Panginoon, ikaw ay nakahanda at ikaw ay makakasama sa rapture? Ikatlo na aplikasyon is spend more time for the things in heaven rather than the things for the earth. Minsan sinasabi natin tayo mananampalataya, pero pagdating sa mga bagay ukol sa Diyos, walang oras, walang pagpapahalaga. Lagi nga nating inaano ay ang attendance. Attendance ng prayer meeting, attendance ng gawain. Kung talagang isang mananampalataya naghahanda, bakit wala siya sa gawain? Kung talagang isang mananampalataya nakahanda, bakit sa panahon na nagkakatipon-tipon ay wala, hindi ka bahagi? Sabi nga po dito, bakit mas hindi napapahalagahan ng mga gawain ukol sa Diyos kung ito ang paraan natin sa paghahanda? Ito yung bahagi po natin. Makikita po natin, sa panahon po ngayon, masyadong busy ang mga mananampalataya. Ang hirap magbigay ng oras para sa Panginoon, para sa gawain ng Panginoon. Paano pag biglang dumating ang Panginoon? Baka busy-busy pa tayo sa ating mga para dito sa lupa, ay maiwan tayo sa lupa. Kasi tingnan po natin mabuti, ito yung ang isang naniniwala sa rapture, nagpapahalaga sa mga bagay na panlangit. At ang mga taong hindi naniniwala sa rapture, ang pinapahalaga nila ang mga bagay dito sa lupa. Observe po natin ngayon ang ating buhay. Saan mas nagagamit ang ating oras? Mga gawain panlangit o mga gawain panlupa? Ano ang madalas nating pinapahalagaan? Gawain panlangit o gawain panlupa? Para sabihin natin na tunay natin tinanggap ang Panginoon sa ating buhay. Alam niyo po, ito yung isang nakakalungkot na deception ni Satanas sa isipan ng mga mananampalataya. Kung bakit hindi nakikibahagi sa mga gawain, nadalo ng gawain. Sabi, pastor, ako naman po kasi nagpe-pray na po sa amin, kaya okay na po yun. Kahit hindi po ako dumaloy, ako naman po ay laging nananalangin. Ako naman po ay laging nagbabasa ng Biblia. Palagay nyo, okay na po kaya yun? Kasi ang sabi ng Biblia, huwag kaligtaan ang pagtitipon. Huwag kaligtaan ang pagdalo sa bawat pagtitipon. Ibig sabihin, utos po ito. Kung hindi po natin ginagawa, nakikibahagi tayo sa gawain, sumusuway po tayo sa utos. Kaya sabi doon, huwag hindi bibigyang halaga. Laging bibigyang halaga. Kaya baguhin na po natin yung ating kaisipan na okay lamang po yan. Okay lang naman po na ako naman po nananalangin, ako naman po nagbabasa na. Kasi kung okay lang sana, binura po yun sa Biblia na huwag kaligtaan ang pagdalo sa pagtitipon. Kaya huwag po tayo magpadaya sa diablo kasi ayaw ng diablo na ang mga mananampalataya magtitipon-tipon, magsasama-sama. Bakit po? Kasi lalakas po ang mga mananampalataya. Hindi po yan madadaya ng diablo. Kaya ang madalas nadadaya, yung hindi nakakabahagi ng gawain ng Diyos. Ngayon po ba mga kapatid? Kaya ito ipaalala po sa atin ng Biblia
na habang hinihintay po natin ang Panginoon, dapat mas lalo tayong umuunlad sa pagdalo sa gawain, sa pagbabasa ng salita ng Diyos, sa pananalangin. Hindi lang po pang personal, dapat sama-sama po. Kasi yan po ay nais po ng Panginoon. Hindi lamang nais ng Panginoon kung bakit magtipon-tipon, bakit tayo magkasama. Kasi ang benefits po nito ay para sa bawat mananampalataya upang magpasiglahan at upang umunlad ang buhay pananampalataya po natin. Kaya yan po ang sinasabi po ng Panginoon sa atin pagdating po sa rapture, sana po ay nagkaroon po tayo ng malinaw na kapagkaunawa. Mangyayari po yan sa panahon hindi natin inaasahan. Huwag po nating dayain ang ating sarili na sabihing malayo pa. At baka dahil sa ating maling akala, tayo ay mapahamak. Pero ito po ang sinasabi ng Biblia sa mga taong tapat na nagtitiwala. Kung ikaw may napapagod, kung ikaw may nahihirapan para sa Panginoon, pagdating ng rapture, lahat yan ay matatapos. Amen po ba mga kapatid? Kaya yan po ang pag-asa na iniiwan po sa atin ng Panginoon. Any moment, anytime, pwedeng matapos ang lahat ng paghihirap at makasama natin ang Panginoon. Kung tayo ay tunay na nakahanda. Kaya purihin po ang Diyos sa kapahayagan po ng kanyang salita. Yan po ang ating aralin sa rapture, sa God's timeline. Yung rapture. Nakita na po natin ang lahat ng bagay na dapat nating maintindihan sa rapture. Mula sa detalye, sa panahon, sa layunin. Ano po, at sa lahat ng detalyeng dapat nating matutunan. Sana po tayo po ay na-bless. Sana po tayo natuto. Sa mga susunod na panahon, pag-aralan po natin yung sunod na pangyayari. Ano po? Ang tribulation. Siguro magsasama mo, pag-aaralan natin magkasama ang tribulation at saka judgment seat of Christ at ang marriage supper of the Lamb. Halos kasi maikli lang yung yung marriage supper of the Lamb at saka judgment seat of Christ. Kaya pwede natin pagsamahin po yung sa tribulation. Doon po sa pag-aaral natin, mas ma-i-detail po natin. Hindi naman 100% ma-detail. At least magkakaroon po tayo ng kaunawaan. Ano ba yung mangyayari sa tribulation? Kasi sinasabi ng marami, tribulation na daw po ngayon. Doon po sa tribulation, mapapag-aralan, nasa tribulation na nga ba pa tayo o wala pa? Kaya yan po ang mensahe po sa atin ng Panginoon. Paalala po sa atin, laging maging handa. Sapagkat ang Panginoon, sa panahong hindi inaasahan, siya'y babalik at kukunin ang lahat ng sa kanya'y tapat na nananampalataya. Purihin po ang Diyos. At sana po, dahil tayo naniniwala, huwag nating kaligtaan, ibahagi ang mabuting balita. Kasi anytime, pwedeng bumalik ang Panginoon, baka mapahamak ang mga mahal natin sa buhay na hindi natin nabahagihan ng mabuting balita. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos Ama na dakila po sa lahat. Salamat po Panginoon sa iyong aral na ibinigay po sa amin. Sa kaunawaan patungkol po sa rapture, tunay nga Panginoon na napakabuti mo, napakadakila mo Panginoon sapagkat ang iyong pangako ay iyong tutuparin. Na isang araw, kami Panginoon ay iyong isasama diyan po sa iyong piling. Salamat po Panginoon. Dalangin po namin Panginoon ay ang aral na ito ay maging totoo sa buhay ng bawat isa pong nakarinig po nito. Sa buhay ng bawat isa po sa amin. Napahalagahan po namin ang bawat araw. Araw bilang paghahanda sa iyong pagbabalik. Hindi araw upang sayangin lamang sa buhay na panlupa dakilang Diyos. Tulungan po kami Panginoon na patuloy na maibahagi ang iyong mabuting balita. Ano man po ang maging kalaki po nito, hirap man Panginoon, pag-uusig man Panginoon tulad ni Apostol Pablo na hindi nahadlangan sapagkat siya ay tunay na nananampalataya sa iyong mga pangako. Na darating ang isang araw na kami iyong sasama Panginoon diyan sa piling mo. Kaya amin Diyos, sa aralin pong ito, nawa Panginoon ay ito naging kalinawan sa buhay ng bawat isa, naging pag-asa at hindi atakot na kilang Diyos. Sapagkat wala kaming dapat ikatakot kung kami tunay na sumasampalataya sa iyo. Ang dapat lagi namin ay mararamdaman ay pag-asa at pananabik. Sapagkat hindi mo kami itinalaga sa paghihirap. Pagkos itinalaga po kami sa buhay na walang hanggan. Kaya dakilang Diyos, sa iyo po kami nagtitiwala, umaasa, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, purihin po ang Diyos at salamat po sa buhay ng bawat isa. Sana po tayo na-bless. Kung ito man po ay napahaba, ay pagpasensyahan nyo na po. Ano po, sa mga susunod pong panahon, sana mas maging excited pa tayo sa serye po ng ating pag-aaral ng
mga kaganapan sa huling panahon. At hanggang dito lamang po, purihin po ang Diyos. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat at yan lamang po ang mensahe ng Panginoon sa oras pong ito.